Pinasusuko na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga individual na sangkot sa maanumalyang flood control scandal matapos maaresto ang ilang sinilbihan ng arrest warrant. Bukod sa mga may arrest warrant na, at large pa rin sa ngayon ang dating mambabatas na si Saldico kung saan inisyuhan na rin siya ng blue notice mula sa Interpol. Bukod kay Ko, ibinunyag rin ng nakalabas na ng bansa ang mga kasamahan nito na dawit rin sa kaso. Tunghayan ang balita ni Criza Lopez. Hinihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba pang individual na inisyuhan na ng warrant of arrest dahil sa kasong pangkukurap mukuna sa mga otoridad. Ngayong araw ng Lunes, ibinahagi ni Pangulong Marcos ang bilang ng mga sumuko matapos ma-issue warrant of arrest. Ayon sa Presidente, 7 na sa mga may warrant of arrest ang nasa ilalim na ng kustodiya ng mga otoridad. Isa sa kanila ay sumuko sa National Bureau of Investigation at ang 6 ay voluntaryong sumuko sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. May 2 pang akusado na handang sumuko sa otoridad. Subalit, ang natitira pang 7 kabilang si Saldico ay nagtatago pa rin. Mensahe ni Marcos sa mga individual na hinahanap pa ng mga otoridad na magkusa ng sumuko para sa maayos at payapang investigasyon. Kaya't mananagot din yung mga nagtatago sa kanila. At kaya't sinasabi natin yung mga may balak na tulungan itong mga ito, ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila at para makasagot na sila dito sa mga aligasyon. Samantala, nagbanta si Interior Secretary John Vic Remulla kay Ko na hahanapin siya ng gobyerno ng Pilipinas. Sa katunayan, anya isang blue notice mula sa International Police Organization o Interpol ang inilabas na laban kay Elizalde Ko, sapagkat hanggang ngayon ay wala pa ring ideya ang DILG sa kinaroroonan ni Ko. Tinitignan na rin ng DILG ang haka-hakang mayroong ibang passport at ibang identidad na ginagamit si Ko. We believe he's traveling with another passport. We do not know if he's using another name. So, bine-verify pa namin eh. The blue notice is out. Now that we have now that he is good, the arrest warrant, the red notice can be out and then we will further determine kung nasaan talaga siya. So, hindi po siya gumagamit ng Philippine passport. So, kahit i-cancel, Secretary? Ang hula lang namin, reportedly he has another passport that he's using. Ibinahagi rin ni Remulla na ang ilan sa mga kasabwat umano ni Ko ay nakalabas na rin ng bansa. Partikular na sina Aderma Angeli D. Alcazar na pinaghihinalaang nasa New Zealand, Cesar X. Benaventura na pinaniniwalaan na nasa New York, at si Montrexis Tamayo na umano'y nasa Jordan. Believed to be in Jordan. Ladies and gentlemen, save for Zaldico, the other members who are believed to be abroad have made contact with our law enforcement agencies are expected to show up at the embassy and begin immediate repatriation towards the Philippines. Samantala, naglabas ng panibagong video confession si Saldico kasunod ng press conference ng DILG. Pinabulaanan ni Ko na tumanggap siya ng kickback mula sa mga pondo ng flood control projects. Giit niya, dumadaan lamang sa kanya ang pera para maibigay kay former Speaker Martin Romualdez. Walaan niya siyang natanggap na 21 billion pesos katulad ng sinabi ni Henry Alcantara. Ngunit ang katotohanan umano ay umabot sa 56 billion pesos ang dumaan sa kanya para ibigay kay Romualdez na paghahatian umano ni Pangulong Marcos at ng House Speaker. Hiwalay pa umano ang 96 billion na insertion sa National Expenditure Program para sa 2026. Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Paliwanag ni Ko na nilapitan siya ni Romualdez noong 2022 matapos niyang maupo bilang House Appropriation Chair at inutusan siya na kailangan niyang makapagbigay ng 2 bilyong piso kada buwan. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila
ni Pangulong Marcos sa perang yon. Sa kabilang banda, binigyang diin ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Guisha na ang walang basihang paninira ay hindi lang nakakasira ng pangalan kundi nakasisira ng bansa. Babala niya na laso ng lipunan ang chismis. Patuloy ang kanyang paalala sa publiko na hanapin ang ebidensya laban sa mga paratang ni Saldico sa Administrasyong Marcos. Patunay anya ang paglago at reforma sa ekonomiya sa Pilipinas na hindi nagpapatinag ang Pangulo sa mga paratang laban sa kanya. Para sa Zero TV News, Squeeza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.